Yo, what's up mga classmates? So another day na naman, magsisimula na naman tayo ng ating bagong buhay ngayong umaga. At tayo nagkape, pagkatapos magkape ay nag-almusal tayo. So kalabasa lang naman yung kinakain natin, tsaka isda. Para healthy ang kinakain natin. Kaya gulay muna tayo. At pagkatapos mag-almusal, syempre, kailangan na natin magsaing ng kanin para mamayang lunchtime naman. So, after natin kunin yung kaldero, hugasan muna natin para siguraduhin na malinis yung pagsasaingan natin. At pagkatapos balawan at sabunan yung kaldero, eto lalagyan na natin ng bigas. So, kukunin ko lang yung pantakal sa loob ng sako ng bigas. Tsaka natin matatakalan ng bigas yung kaldero. At bago natin balawan, ayusin muna natin yung pinagkuhanan natin or pinagtakalan natin ng bigas. At simulan na natin balawan yung bigas. 3 beses natin itong babalawan, syempre para malinis. At ito, lalagyan na natin ng apoy. Sisindihan na natin yung apoy para, yun, magsimula ng maluto itong kanin or bigas na sasaingin natin. At sindihan ko lang tong kawali na to dahil magluluto tayo ng almusal ng pamangkin ko. Ito, nuggets or chicken nuggets, ang favorite niyang almusal. At isa-isa na natin ilalagay yung chicken nuggets dahil mainit na yung mantika. At para maluto na to at makakain na yung pamangkin ko ng almusal. Pagkatapos natin iprito yan, magpiprito naman tayo ng saging. Para naman to, pang merienda mamaya. Prito is life, kaya puro prito ang aatupagin ko ngayong araw na to. So, binaliktad na nga natin yung mga saging na luto na. At syempre, yung mga luto na, itatabi na natin, lalagay na natin sa plato or sa lagayan. At eto na nga, nalagay na natin yung mga banana or saging sa lagayan or plato. Kitang-kita naman 'di ba? Golden brown yung pagkaprito ko. At syempre, kailangan na natin maligo. Kaya eto, pasok na tayo sa loob ng CR. At pagdating ng hapon, eto, nag-jogging tayo, nagpapawis tayo kasi kailangan natin magpapawis araw-araw. Para always good ang ating blood circulation sa ating buong katawan. Kaya eto, magja-jogging tayo. At pagkatapos mag-jogging, eto, prito mode na naman tayo. Magpiprito tayo ng bangus na isda. At para naman to sa dinner. At makikita nyo ngayon kung gaano kagaling magprito ng bangus na isda or marinated na bangus. Ayos ba, expert? So kinabukasan, hindi naman prito ang aatupagin natin. Mag-iihaw naman tayo. So basically hapon na to, etong iihawin natin ay pang dinner. Kung kahapon ay ang ulam natin sa dinner ay pritong bangus, ngayon ang ulam natin ngayong dinner ay inihaw na barbecue chicken. Kaya ito, i-ready na natin yung pang-ihaw. So, lalagyan ko lang ng uling, papel, tsaka kaunting mantika para mabilis kumalat yung apoy. Nakipaglaro ka ng apoy. Kapag nilagyan natin ng apoy or sinindihan natin ng apoy yung papel. Kung nahihirapan ka magpalayab ng apoy sa ihawan or kung nag-iihaw ka, nahihirapan ka magpalayab ng apoy, panoorin mo lang tong ginagawa ko at matututo ka na. Makikita mo mamaya yung tricks kung paano mapabilis, mapaliyab yung apoy dito sa uling or dito sa ihawan. Kapag nakita mong lumiyab na yung ibang uling or may apoy na yung mga ibang uling, dagdagan mo na ngayon ng uling para hindi ka na maglagay mamaya. At kapag nadagdagan mo na ng uling, lagyan mo ulit ng papel at sindihan mo ulit ng apoy. So ako kasi ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng konting mantika para mabilis kumalat yung apoy. So mas maganda na ganito yung gawin mo kaysa gumamit ka ng gas. Kapag gas kasi ang ginamit mo, may tendency dumikit yung amoy sa iihawin mo, kung ano man yung iihawin mo dito. So dahil naglagay tayo ng papel, pinatong natin yung papel sa uling at nilagyan natin ng mantika, ayun, mabilis kumalat yung apoy sa mga uling. At kung tinatamad ka magpaypay, syempre gamit tayo ng electric pan. So yan yung tricks na sinasabi ko. Kung gusto mong bumilis yung pagliyab ng apoy sa mga uling. So dahil may gamit na tayong electric pan, lagyan na natin ulit ng uling, dagdagan na natin para mamaya tuloy-tuloy yung gawa natin, hindi na natin lalagyan ng uling mamaya. So since okay na yung apoy sa uling, kinalat na rin natin yung apoy sa mga uling, eto lalagyan na natin isa-isa yung mga iihawin nating chicken barbecue. At syempre after natin ilagay yung mga manok, papasadaan naman natin ng sauce yung bawat chicken barbecue para mas madagdagan yung lasa niya at syempre masarap siya for dinner mamaya. So after nyan, ikakalat ulit natin yung mga uling kasi dahil sa electric pan may isang part na malakas yung apoy, yung ibang part mahina. Kaya ang gagawin ko, ikakalat ko muna yung mga uling so para patas yung apoy or balanse yung apoy para lahat maluto yung chicken. So from time to time,
papasadahan mo siya ng sauce para manuot yung lasa sa manok. At syempre, lalo siyang sumarap. At syempre, uulitin lang natin yung pagkalat ng apoy sa uling kasi hindi na naman balanse yung apoy sa uling. Kaya kapag ganun ang nakikita mo, kakalat mo lang ulit para maging balanse yung apoy. At kung nakikita mo, nagpalit ako ng tong kasi yung isang tong para sa uling talaga yun. So nagkamali ako kanina, yung tong para sa manok nagamit ko sa uling. So lilinisan lang natin, papagpagan natin. So wag nyo gagayahin yung pagkakamali ko. Kung yung tong sa uling ay para sa uling lang talaga yun. At yung tong para sa iniihaw natin or kung ano man yung iniihaw nyo, para doon lang siya gagamitin. Kasi nga para hindi dumikit yung uling sa mga manok. Kaya hiwalay dapat siya. At dahil malakas yung hangin sa electric pan, ayun, tumalsik yung takip ng electric pan. Kaya ito ikakabit natin. At ito yung itsura ng iniihaw natin. Oh no! At dahil nabaliktad na natin yung kanina, papasadaan naman natin ng sauce ulit yung mga nabaliktad na natin. At yung mga hindi pa natin nabaliktad, eto ibabaliktad pa lang natin. So take note lang, pag medyo malakas na yung apoy, kung sa tingin mo parang masusunog na yung mga manok, pwede mo nang patayin yung electric pan at hayaan mo na lang maluto ng kusa yung mga manok. At eto na nga, babaliktad pa natin yung iba at sinecheck natin kung pwede na ibaliktad. Mini-make sure natin kung luto na ba talaga. At syempre, papasadahan din natin ng sauce yung mga bagong binaliktad natin na manok. Bukod sa dagdag panlasa yung sauce na pinapahid natin, ay malilinis din yung manok kasi matatanggal yung mga ibang uling or parts na dumidikit doon. So ito yung part na sinasabi ko na pwede mo nang patayin yung electric pan. Kaya kapag lumiyab na yung apoy, make sure mo na matanggal mo yung lumiyab na apoy. Dahil nga masusunog yung mga manok. At kapag nasunog yung manok, syempre, pangit ng kainin ng sunog, di ba? So kung gumagamit ka ng electric pan, kapag humantong na sa lumiyab na yung apoy, pwede mo nang patayin yung electric pan. Huwag mong gagayahin yung ginagawa ko. Kita mo, hanggang ngayon di ko pa rin pinapatay yung electric pan. Kaya yung apoy sobrang lakas pa rin. At ayan, gaya ng sabi ko kanina, from time to time, lalagyan ulit natin ng sauce yung mga manok na binabaliktad natin. Kahit yung mga hindi mo pa nabaliktad, kapag nakita mong medyo dry na siya, papahiran mo na siya or papasadahan mo na ng mga sauce. Este ng sauce. Sauce, ginoo. So dahil luto na siya, ito tatanggalin na natin isa-isa. At kung umabot ka sa part na to, wag mo muna i-skip tong video, ipapakita ko sa iyo kung paano ko to kinain. So sa part na to, mini-make sure ko or dino-double check ko talaga kung luto na ba talaga yung manok bago ko siya tanggalin dyan. Dyan sa ihawan. So, kitang-kita mo naman, di ba? Dina-double check ko talaga kung luto na ba talaga yung manok. Tinatansya-tansya ko pa. So, hindi rin naman kasi maganda kainin ng isang chicken barbecue kapag hilaw pa. Yung madugo-dugo pa. At eto, sinalang ko rin yung iba, yung natitirang manok sa lagayan na minarinate. So, the best talaga ang chicken barbecue kapag hindi siya sunog, hindi rin hilaw. Sakto lang. Saktong luto. Kaso may sunog tayo kanina eh. Pero iilan lang naman yun. At eto na nga, pinapapak na natin yung chicken barbecue na inihaw natin. Ayan, nungunguyain ko sa harap nyo. Yummy. Yan nga pala yung sunog na sinasabi ko kanina. Kaya hanggang dito na lang muna. Kain tayo.